Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Mga ka-amazing, ang kwento na inyong matutunghayan ay isang alamat na puno ng takot, pagdududa at mga kaluluwang naglalakbay sa dilim. Sa isang malalim na baryo sa Pilipinas, may isang simbahan at isang kampanaryo na nagtataglay ng isang sumpa. Ang sumpang nagdulot ng hindi mabilang na kaluluwang naipit sa pagitan ng buhay at kamatayan, naghahanap ng katarungan at kapatawaran. Ito ang kwento ng tatlong kaluluwang nawalan ng takot, ng tatlong buhay na muling nabuhay upang makalabas sa isang masalimuot na sumpa, ngunit hindi nila alam na sa bawat hakbang nila may mga anino ng nakaraan na patuloy na maghahatid ng takot sa kanilang daraanan. Alamat ng kampanaryo sa Sitio Lamentacion ay isang kwento ng kababalaghan at katatakutan na magbibigay ng bagong pananaw sa bawat ka-amazing na nais masubok ang tapang at pananampalataya. Magsimula na tayo sa isang gabi ng takot at pag-asa. Simulan na natin, mga ka-amazing. Sa pusod ng Sierra Madre, sa isang masukal at malayong lugar sa Rizal, may isang lumang baryo na matagal nang pinabayaan. Sitio Lamentacion ang tawag ng mga matatanda. Ayon sa alamat, may isang lumang simbahan doon na may kampanaryong hindi na tumutunog mula pa noong gabi ng trahedya. Isang gabi ng sigawan, iyakan at amoy ng nasusunog na laman. "Hoy, san ka na naman pupunta, Tonton?" tanong ni Maribel habang sinasabit ang basang labahan sa sampayan. "Galing ako kila Kuya Jomar. May bagong kwento raw tungkol sa lumang simbahan sa Lamentacion." Sagot ni Tonton sabay ngisi. "Gago," sabi ni Lola Deling. "Bawal banggitin yan lalo na kapag takip silim. May bumabalik raw na multo pag narinig ang pangalan ng kampanaryo." Sabad ni Jessa, ang pinakamatandang apo ni Lola Deling. Biglang sumipol ang hangin at bumagsak ang isang alulod sa tabi nila. Napatingin silang lahat sa itaas ng bahay ni Maribel, tila may dumaan. "Huwag ninyong gagatungin ang apoy ng kampanaryo." Bulong ng isang boses na tila lumabas mula sa alingawngaw ng hangin. "Put, narinig niyo yon?" Nanginginig na tanong ni Jomar habang unti-unting bumababa sa tricycle. "Magsitigil kayo, halina't pumasok na sa loob." Sigaw ni Lola Deling habang hawak ang rosaryo. Pero bago pa man sila makapasok, biglang bumukas ang lumang radyo na hindi na gumagana sa loob ng bahay. Tumugtog ito ng isang Latinong awit ng simbahan. "Dies irae, dis illa, day of wrath, that dreadful day." "Tonton, nakita mo ba yon?" tinig ni Maribel na halos hindi na makapagsalita. May babaeng nakaputi sa kampanaryo, nakatingin sa atin. Kinabukasan, nagdesisyon ang anim na magkakaibigan na bumisita sa abandonadong Sitio Lamentacion. Sina Tonton, Maribel, Jessa, Jomar, Mika at Dodong. Pagdating nila sa gilid ng masukal na daan, natambad sa kanila ang bako-bakong landas na balot ng putik at tuyong dahon. Walang makikitang bakas ng buhay, wala ring hayop, tahimik. Ngunit sa bawat hakbang, tila may sumusunod sa kanila. Pagdating nila sa kampanaryo ng simbahan, biglang sumara ang pinto sa likuran. Walang hangin pero sumara. Sigaw ni Mika. "Hindi lang yon," bulong ni Jessa. "May mga yapak sa alikabok, pero wala naman tayong kasama na bata." Isang matinis na sigaw ang sumambulat mula sa altar. "Ibalik ninyo ang mga kaluluwa ko. Huwag ninyo akong kalimutan." Tumalsik ang mga bangko. Gumulong ang isang
nag-cruise sa gitna ng aisle at biglang umilaw ang mga kandilang wala namang sindi. Isa-isa silang bumagsak sa pagkahimatay. Pagdilat ni Jomar, mag-isa siyang nasa loob ng confessional box. Ngunit sa salamin sa harap, hindi siya ang refleksyon, kundi isang madre na duguan ang mukha at may itim na mata. Ang kampanaryo ay hindi para sa mga buhay. At sa kampanaryo, isang matandang pare ang nakabitin ng patiwarik, sabay bulong ng isang boses na pumupunit sa kaluluwa. Isa pa lamang yan sa mga multong hindi matahimik dito. Marami pa kayong makikilala. Jomar, gumising ka! Tinig ni Dodong habang niyugyog ang kaibigan. Nasaan tayo? Sigaw ni Mika habang umiikot ang kanyang paningin. Nakita niyang nakahilera silang lahat sa loob ng simbahan, nakahiga sa harap ng altar. Basang-basa ang kanilang mga damit pero wala namang ulan. Anong amoy to? Tanong ni Maribel habang pinapahid ang likod ng kamay sa ilong. Parang nasusunog na kandila na hinaluan ng nabubulok na laman. Bakit parang may dumaan? Sabay turo ni Jessa sa likod ng altar kung saan may pinto ang bahagyang nakabukas at tila may dumaplis na aninong babae. Hindi sila gumalaw, tahimik, hanggang sa tung! Ang kampana sa itaas ay biglang tumunog. Impossible! Hindi na raw gumagana yan! Sigaw ni Mika. At mula sa kampanaryo, bumaba ang dugo sa hagdang kahoy. Dumadaloy ito pababa. Tila may pinatay sa itaas. Dahan-dahan silang umatras, pero sumara ang pintuan ng simbahan. Umilaw lahat ng kandila. Sa kisame, may mga aninong nagsasayaw. Mga katawan ng bata na walang ulo, umiikot, umiindayog sa iisang ritmo. Dis iray. Hindi na to normal! Hindi na to basta multo! Bulong ni Jomar habang hawak-hawak ang dibdib. May nakasulat sa pader. Sigaw ni Dodong habang tinututok ang flashlight sa dingding. Ang kaluluwa ng 7 pinatay sa pangungumpisal ay nagbabalik. Isa sa inyo ay kahalili. 7 pinatay? Uhulit ni Maribel. Napatingin sila sa isa't isa. 6 silang nandito ngayon. Di, kulang ng isa. Kabadong tanong ni Jessa. Biglang lumiwanag ang likod ng simbahan. Lumitaw ang isang lalaking nakaitim na sutana. Nakakapoteng may itim, nabelo ang mukha, padre? Tanong ni Mika habang dahan-dahang lumalapit sa lalaki. Pero sa bawat hakbang ni Mika, tila lumulubog ang sahig sa ilalim niya. Parang kumunoy na gawa sa lumang kahoy at laman. Hanggang sa blag! Nahulog si Mika sa sahig. Mula sa butas, lumabas ang kamay na puno ng sugat at paso, hinila siya pababa. Mika! Sigaw ng lahat pero wala na siya. Ang butas ay nagsara na parang wala nangyari. Tanggalin na natin to. Umalis na tayo dito. Iyak ni Jessa. Hindi na tayo makakaalis. Mahinang sagot ni Tonton habang nakatingin sa malaking salamin sa gilid ng simbahan. Lahat sila kitang-kita sa salamin. Pero may isang sobrang liwanag ang itsura. Hindi tao, may ngiting putol-putol at nakatayo sa gitna nila. Yakap-yakap ang ulo ni Mika. Paglingon nila, wala namang tao sa gitna. Hindi tayo lalabas hanggat hindi natin nalalaman ang dahilan kung bakit sila galit, sabi ni Maribel habang nanginginig. Hindi lang sila galit. Inilibing silang buhay dito, bulong ng tinig ni Lola Deling sa likod ng pinto. Nakasunod pala siya at sinundan ng mga apo. Bakit hindi mo sinabi sa amin ang totoo, Lola? Sigaw ni Jessa. Dahil ako ang dating tagalinis ng kampanaryo, mahinang sagot ni Lola Deling. Ako ang huling nakakita sa 7 kaluluwang sinunog ng buhay sa kumpisalan dahil sa isang maling bintang ng kasalanan.
7 bata, 7 inosente, isinakripisyo ng dating pare para sa kaligtasan ng bayan. Biglang umalog ang simbahan. Nahulog ang mga imahen ng santo. Mula sa bintana, dumungaw ang mga putlang bata, hawak-hawak ang punit na rosaryo at duguang damit pang misa, isang tinig ang muling bumalot sa paligid. Isa sa inyo ang kailangang mamatay upang maiwasang muli ang araw ng lagim. Hindi pwede. Hindi dapat may mamatay sa amin. Sigaw ni Dodong habang pilit binubuksan ang saradong pinto ng simbahan gamit ang isang kahoy na bangko. Pero parang may humahawak sa pinto mula sa kabila. Bawat tadyak ni Dodong, bumabalik ang kahoy na parabang pinipigilan ng daan-daang kamay. Sa gilid ng altar, may lumitaw na parang lumang blackboard. Wala naman silang nakitang ganoon kanina. Isa-isa, nagsimulang lumitaw ang mga pangalan sa pisara, mga pangalan ng 7 bata, at sa baba nito, unti-unting sumusulpot ang mga pangalan nila. Tonton Maribel Jessa Jomar, Dodong Mika, nakabura na at may malaking X. Teka, bakit may pangalan natin at bakit nakabura na si Mika? Tanong ni Jomar habang unti-unting lumalalim ang paghinga. Kasi isa sa atin ang susunod, bulong ni Maribel, habang napapansin niyang ang pisara ay may dugo na tumutulo mula sa sulok. Biglang bumukas ang kumpisalan. May sumilip na ulo ng bata, putol, duguan, pero ngumingiti. Gusto mo bang malaman ang kasalanan mo? Walang nakapagsalita. Hanggang sa biglang hinila si Dodong nang napakabilis papasok sa kumpisalan at sumara ito ng malakas. Sa loob, naririnig nila ang sigaw niya, "Wala akong kasalanan! Bata pa lang ako nung itinulak ko si Totoy sa balon. Di ko alam na mamamatay siya." Lahat sila natigilan. Anong ibig sabihin nun? May kasalanan din si Dodong? Tanong ni Tonton. Biglang lumabas ang katawan ni Dodong mula sa pintuan ng kumpisalan, duguan ang ulo at ang mata ay nakanganga habang may lumalabas na itim na usok mula sa bibig. Isa pa, 5 na lang, bulong ng isang tinig sa kisame. Tama, Nacho, sigaw ni Maribel. Hindi tayo makakaalis hanggat hindi natin kinikilala ang kasalanan natin. Hindi natin kayang itago ito sa mga multong to. Pero wala naman akong kasalanan, sigaw ni Jessa. Biglang bumagsak ang chandelier sa tapat niya. Napaatras siya at napatili. Aaminin ko na, sigaw ni Jomar. Ako ang kumuha ng koleksyon ng simbahan dati. Ako ang nagsunog sa confession room para mapagtakpan yon. Lumiwanag ang altar saglit. Pero may bumulong ulit. Ang apoy ay di natatapos sa isa. Dugo ang katumbos ng pag-amin. Sa gilid, napansin ni Maribel na ang mga batang multo ay isa-isang lumalapit, nakapila. Ang mga mata nila ay umiiyak ng itim na luha. Ang bunso sa kanila ay lumapit kay Tonton at hinawakan ang kamay nito. Si Papa ang pare. Kami ang sinunog niya kasi di kami anak ng Diyos, sabi niya. Hindi kasalanan ng mga bata ang pagkatao nila. Sigaw ni Tonton, nangingilid ang luha. Biglang huminto ang kampana sa pagtunog. Nagkatahimikan. Bakit parang? Nag-iba ang ihip ng hangin? Tanong ni Maribel. Hindi ko alam, sagot ni Jessa. Pero may papalapit. Hindi to bata. Mula sa likod ng krusipihong nakasabit sa gitna ng altar, lumitaw ang isang lalaking sunog ang kalahati ng mukha at ang mata ay pulang-pula. Patawad? Gusto niyong makaalis sa lugar na ito? Sabay niyang tanong habang inaapakapakan ang mga aninong bata.
walang patawad sa mga saksi na nanahimik. "Lumayo ka!" sigaw ni Maribel habang itinutulak si Jomar palayo mula sa altar. Pero hindi na sila makagalaw. Parang may humawak sa mga paa nila. Parang may malamig na kamay na nakalubog sa sahig. Kinukuryente ang buong katawan nila. Pinipigilang gumalaw. Tila hinihigop sila ng mga aninong nakadikit sa lumang kahoy na sahig. Ang lalaking sunog ang kalahating mukha ay humakbang pababa mula sa altar. Kayo ang mga bagong saksi. Katulad nila, sabay turo niya sa mga multong bata sa gilid na ngayon ay lumuluha ng dugo na nahimik noon. Ngayon kayo ang magdadala ng sigaw nila sa mundo. Hindi kami ang dapat sisihin. Hindi namin alam to. Sigaw ni Tonton habang pilit inaangat ang mga paa. Biglang lumitaw sa kisame ang anyo ng pari. Nakabitin pa rin, pero ngayon ay gumagalaw na ang katawan. Nangangatog, umiikot ang leeg at may makapal na usok na itim na lumalabas sa bibig nito. Inulit nyo ang kasalanan. Nakita nyo ang katotohanan pero hindi kayo kumilos. Saksi ay kasama sa krimen. Wala kaming ginawa. Iyak ni Jessa. Wala kaming alam. Hindi kami parte noon. Pero narinig nyo ang kwento. Hindi nyo pinansin. Hindi nyo man lang ipinagdasal. Wala ni isa sa inyo ang nagtanong kung bakit di matahimik ang lugar na to. Pulong ng batang multo sa tabi niya habang unti-unting umaakyat sa balikat ni Jessa. Patatahimikin namin kayo. Magdadasal kami. Ilalabas namin ang katotohanan. Sagot ni Maribel, halos wala ng boses sa takot. Hindi dasal ang kailangan namin, Neme. Pumutok ang mga kandila. Dumilim ang buong simbahan. Isa-isang nawala ang liwanag hanggang sa ang tanging naiwan na lang ay ang liwanag mula sa altar, kung saan unti-unting nabubuo ang hugis ng isang pintuan. Sa likod ng pintuan may mga kaluluwang umiiyak, humihiyaw, humihingi ng saklolo. Buksan niyo, utos ng lalaking sunog ang mukha. Ano? To, tanong ni Tonton, buksan niyo ang kasaysayan. Pakawalan niyo ang katotohanan, doon lang kayo makakalaya. Hinawakan ni Maribel ang seradura, luma, kalawangin at sobrang lamig. Sa pagbukas niya, isang matinding alingasngas ang bumalot sa buong simbahan. Mula sa likod ng pintuan, lumabas ang isang matandang babae, hubad ang mata, duguan ang labi at may sunog sa buong katawan. Ako si Sor Cristina. Ako ang nakakita sa lahat. Ako ang pinagtalian ng dila at isinabit sa kampanaryo para hindi makapagkwento. At habang sumisigaw si Sor Cristina, umikot ang simbahan, lumiit ang espasyo. Ang mga bangko ay naging pader. Ang kisame ay bumababa. Nagiging kabaong ang simbahan. At isa-isa, naglalaho ang mga bata. Pero ang sigaw nila ay naiwan sa hangin. Huwag niyo kaming kalimutan. Lumalapit ang mga pader. Sigaw ni Jomar habang pilit pinipigilan ang gumagapang na altar na ngayon ay tila may buhay. May mga kamay na humuhugot mula sa ilalim ng bato. Si Sor Cristina ay patuloy na nagsasalita. Ang boses niya ay parang mula sa kailaliman ng libingan. Truhuf. 7 bata. 7 gabi ng pagdarasal. 7 araw ng pagdurusa bago nila kami sinunog. Tinali kami. Isinara ang simbahan. Pinabayaan kaming mamatay ng walang dasal, walang dasal, walang dasal. Paulit-ulit ang huli niyang sinabi habang tinutusok niya ang sahig gamit ang dugo sa kanyang mga daliri. Nagsusulat ng mga Latin na salita sa lumat basag na kahoy. Lola Deling! Lola! Anong gagawin natin? Iyak ni Jessa habang mahigpit
Nahawak ang kanyang lola, pero si Lola Deling ay tila wala na sa sarili. Nakatingin lang ito sa sahig, nanginginig at namumutla. Sila yung mga anak ko. Ako ang nagsuplong noon. Dahil sa takot ko, akala ko ligtas ako. Pero sila ang sinunog mga anak ko. Mahinang usal ni Lola Deling habang unti-unting dumudugo ang kanyang mga mata. Biglang may lumitaw sa gilid ng simbahan. Mga multong madre, may nakasampay na lubid sa leeg. Isa-isang nagmamartsa papasok sa altar. Tila may ritual. Sabay-sabay nilang sinambit. Siya na ang huli. Ang inang nagkanulo, ang sakripisyo. Pumukas ang sahig sa paanan ni Lola Deling. Napasigaw siya habang unti-unting hinihila ng mga kamay mula sa ilalim. Maliliit na kamay ng mga batang sunog, nangingitim at may mga sugat na hindi na nagsasara. "Huwag, Lola!" sigaw ni Jessa. Pero si Lola Deling ay tila tanggap na ang kanyang kapalaran. "Tama lang, patawarin niyo ako." At tuluyang nilamon ng sahig ang matanda. Bumalik ang katahimikan. Unti-unting bumukas ang mga bintana ng simbahan. Sumingaw ang malamig na hangin. Ang kampana ay tumunog sa huling pagkakataon. Tung! At mula sa kisame, bumaba ang mga multong bata. Ngayon ay nakatingin sa kanila, hindi na galit, hindi na nananakot. "Salamat." Pulong ng pinakabunso. Hindi pa kami lubusang matahimik, pero hindi na kami uhaw sa dugo. At isa-isa silang nawala. Naging abo, tinangay ng hangin palabas ng bintana. "Umalis na tayo dito." Pulong ni Maribel habang hawak ang kamay ni Jessa, ni Tonton at ni Jomar. Habang lumalabas sila sa simbahan, napansin nilang ang buong lugar ay nagbago. Wala na ang kampanaryo, wala na ang simbahan, kundi isang abandonadong bakanting lote na may 7 krus na kahoy sa gitna at sa tabi nito, isang mas lumapang krus may nakasulat, Sor Cristina Delgado. Huling saksi, hindi nakapagsalita, hindi pinakinggan. Ano to? Bakit parang wala talagang simbahan dito? Tanong ni Tonton habang umiikot ang mata sa paligid ng bakanteng lote. Eto, yung eksaktong lugar, yung simbahan, yung altar, yung mga bintana. Lahat dito yon. Sagot ni Maribel, nanginginig pa rin sa kaba. Napaluhod si Jessa sa harap ng isa sa mga krus, yung pinakagitna. Nakasulat dito, Maria Delfina Alvarado, 9 years old. Ako ang dahilan kung bakit siya nandito, bulong ni Jessa. Siya yung batang tinulungan ko noon. Pinapasok ko siya sa kumbento para hindi siya makita ng ama niya. Pero hindi ko alam na siya pala ang isa sa mga sinunog. Napapikit si Jessa at habang ginagawa niya yon, may narinig silang impit na hikpi mula sa ilalim ng lupa. Hindi sigaw, hindi bulong. Parang tinig ng isang batang umiiyak sa ilalim mismo ng mga paa nila. Teka, naririnig niyo rin ba yon? Tanong ni Jomar. Oo, at hindi yan guni-guni lang, sagot ni Tonton. Nagumpisa na namang lumamig ang paligid. Ang lupa sa paligid ng mga krus ay nagsimulang gumalaw. Parang may humuhukay mula sa ilalim. Isang kamay ng bata ang unti-unting lumitaw mula sa lupa. Sumunod ang isa pa at isa pa. Sila na naman yan. Hindi pa sila tapos. Sigaw ni Maribel habang umatras, hawak ang crucifix sa bulsa. Pero hindi na sila nakakatakbo. Dahil mula sa mga puno sa paligid, lumilitaw na ang mga multong madre. Lahat nakaputi, walang mukha. Parang nilamon ng usok ang mukha nila. Nakalutang sa ere at lahat ay tumuturo sa kanila. May isa pang saksi. Napatingin si Tonton kay Jomar. Wala na. Hindi na dapat may saksi, sigaw ni Jomar.
Teka, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Maribel, lumapit ng dahan-dahan. Ano to, Jomar? Ano ang ginawa mo noon? Wala akong ginawa. Sagot ni Jomar, halos sigaw na. Pero habang nagsasalita siya, may umangat na imahe sa hangin, parang pelikula. Lumitaw ang batang si Jomar, hawak ang posporo, nakasilip sa kumbento. Sa tabi niya, si Padre Lorenzo. Simulan na natin, isara mo na ang pinto, anak. At doon bumagsak ang lahat ng liwanag sa paligid. Pumuti ang mata ng mga multo. Ikaw ang pinakamalaking kasalanan. Ikaw ang susunod. Hindi ko sinasadya, iyak ni Jomar habang paluhod na nagmamakaawa sa harap ng mga multo. Bata pa ako noon. Akala ko tama ang ginagawa ko. Sinabi ni Padre Lorenzo na para sa Diyos yun. Lumapit ang multong madre na may tali pa sa leeg. Hinawakan niya ang ulo ni Jomar at sa isang iglap nanigas ito. Napakapit si Maribel sa braso ni Tonton habang pinapanood si Jomar na tila binabalikan ang lahat ng alaala niya sa loob ng isip. Tumulo ang laway ni Jomar. Nanginginig siya habang paulit-ulit na binabanggit. Sinarado ko ang pinto, sinarado ko ang pinto. Maya-maya pa'y sumigaw siya ng ubod lakas. Ako ang nagkulong sa kanila. Ako ang nagkulong sa kanila. Pumutok ang lupa sa ilalim niya. Umangat ang isang lumang bakal na pinto. Itim, kalawangin at may nakaukit na mga pangalan ng bata sa paligid. Bumukas ito at mula sa loob ay lumabas ang makapal na itim na usok. Kasunod nito ay ang imahe ng lalaking sunog ang mukha. Ngayon ay buo na ang katawan at sa kanyang likod ay ang apoy na hindi na mamatay. Salamat, Jomar. Bulong niya habang hawak ang kanyang krusipisong itim. Salamat at inamin mo. Ngayon, hindi ka na saksi. Kasama ka na. Hinila ni Jomar ang sarili palayo pero huli na. Umangat ang mga kamay ng mga batang multo. Kinaladkad siya papasok sa pintong bakal habang humihiyaw. Wahag! Patawad! Wahag! Kasabay ng pagsara ng pinto ay ang malakas na pag-uga ng lupa. Nagsilapit ang 7 krus. Umangat, nagsama-sama. At unti-unting naging isang malaking krus na may mga ngiting nakaukit sa kahoy, ngiting puno ng paghihiganti. Napaatras sina Maribel, Tonton at Jessa. Alis na tayo dito. Bago pa tayo ang isunod, mahinang sabi ni Jessa habang niyayaya ang dalawa papalayo. Habang tumatakbo sila palayo, biglang huminto si Tonton. Teka, ba't parang napatingin siya sa gilid ng kalsada? May maliit na bata, duguan ang suot, hawak ang lumang rosaryo. Ngumiti ito sa kanya. Kami pa ang natitira. At sa likod ng bata, dahan-dahang lumilitaw ang isa na namang simbahan. Bago, puti, makintab. Pero sa bawat bintana ay may anino ng mga multong sumusulyap. Hindi yan pwedeng maging simbahan. Hindi yan dapat Biglang naputo lang sinasabi ni Tonton nang tumunog ang kampana mula sa loob ng bagong tayong simbahan. Tung! James! Tung! Tungs 3 beses. Katulad ng unang gabi nang magsimula ang bangungot. Nagkatinginan silang 3. Hindi tayo pwedeng umalis. Sabi ni Maribel, bakas ang takot sa mukha. Kapag umalis tayo, ibang tao ang madadamay. Paulit-ulit, Nalangso, gusto mong balikan yon? Sigaw ni Jessa. Gusto mong bumalik sa lugar kung saan nilamon ang tao ng buhay at multo? Hindi ko gusto, pero kailangan, sagot ni Maribel habang nilalapitan ang bakuran ng bagong simbahan. Habang papalapit sila, napansin nilang may nakaupo sa hagdan. Isang batang babae, nakayuko.
humahagulhol. Nang lumapit si Tonton, tinanong niya, "Anong ginagawa mo rito, iha?" Hindi ito sumagot. Nilapitan pa niya at nang maabot niya ang balikat nito at hawakan, plak! Nahulog ang ulo ng bata sa lupa. Walang laman ng loob. Ulo lang na ginamit bilang patibok. Bumukas ang pintuan ng simbahan. Tumambad ang isang dambuhalang larawan ni Padre Lorenzo. Nakangiti, hawak ang isang posporo. Sa harap nito, may bagong altar, pero hindi ordinaryong altar. Mga buto ng bata ang ginawang pundasyon. Sa gitna ay isang basong may laman na dugo. Mainit pa. Mga ka-amazing, may ginagawang ritual dito, bulong ni Tonton. Lumapit si Maribel sa altar. Nakita niya ang isang sulat. Luma, basa, pero mababasa pa. Kung mabubuksan muli ang kampanaryo, ang 7 kaluluwang pinahirapan ay babalik. Ang apoy ay hindi mamamatay. At ang mga bagong saksi ay ipapanganak mula sa takot. Biglang nagsara ang pinto ng simbahan. Nagsilapit ang mga upuan. Isa-isa silang nauupo nang hindi nila ginugusto. Parang hinihigop ang katawan nila. Sa harapan nila, sa gitna ng altar, muling lumitaw ang batang may hawak na rosaryo. Ngumiti ito at nagsabing, "Kayo na ngayon ang mga madre." At dahan-dahang humuhugis ang mga anino sa paligid nila. Tinatahi ang mga damit pangrelihiyosa sa katawan ng mga buhay. Nakangiti ang multo, habang ang katahimikan ay nauwi sa pag-iyak. Isa-isang nabalot ng itim na belo sina Maribel, Tonton at Jessa. Parang tinatahi ng hangin mismo ang tela, mahigpit, malamig at mabigat. Hindi sila makagalaw habang unti-unting inaangkin ng simbahan ang kanilang pagkatao. Hindi kami madre. Hindi kami kasali sa ginawa niyo. Iyak ni Jessa, nanginginig na habang sinusubukang alisin ang belo. Pero tila naninikit ito sa balat niya, parang gumagapang na ugat sumasama sa dugo. Biglang umilaw ang krus sa harap ng altar. Hindi ito liwanag ng Diyos, kundi apoy. Apoy na asul, malamig pero nagdadala ng hapdi. Sa ilalim ng krus, lumabas ang isang babae. Sunog ang kalahati ng mukha. Nakasuot ng sirang damit relihiyosa. Dapat ay matahimik na kami, pero hindi. Ninyo tinapos ang siglong sumpa. Bulong nito habang naglalakad papalapit sa kanila. Alam ba ninyo kung ano ang kailangan para matapos ang kampanaryo ng lagim? Nagkatinginan sina Tonton at Maribel. Pareho silang namutla. 7 ang kaluluwa, 7 ang sakripisyo. Ngumiti ang multo at lumutang ang 7 larawan sa harapan nila. Lahat ay larawan ng mga bata. At sa bandang huli, lumitaw ang 3 larawan ni na Maribel, Tonton at Jessa. Kayo ang huling 3 o ang hindi. Sigaw ni Tonton habang sinubukang tumayo. Pero tinulak siya ng malakas na hangin at napadapa sa harapan ng altar. Alam ba ninyo kung bakit lumitaw muli ang simbahan? Tanong ng multong babae habang umiikot sa paligid nila. Dahil pinilit ninyong hukayin ang nakaraan. At ang nakaraan ay hindi kailanman dapat ilibing ng buhay. Tumilim ang paligid. Nawala ang mga upuan, ang mga dingding, at ang mga imahe ng santo. Napalitan ito ng mga paslit, nakapila, walang mata, may sunog sa katawan, umiiyak habang hinihintay ang hatol ng pare. Jessa, mahina ang boses ni Maribel habang pinagmamasdan ng paligid. Parang ito yung mismong gabi ng ritual, pero tayo na ang nasa gitna. Pumutok ang isang imahe sa gilid, isang salamin. Sa loob, nakikita nilang hindi na sila ang dating sila. Suot na nila ang mga kasuotang madre,
pero may dumudugong latay sa bawat sulok ng kanilang mukha. Isa na silang bahagi ng kabisera ng kasamaan. Biglang umalingaw-ngaw ulit ang kampana. Tung! 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 At kasabay nito, isang tinig mula sa taas ng altar. Ang bagong pitong ina ng lagim ay nabuo na. Hindi! Hindi kami ang ina ng lagim! Sigaw ni Maribel habang pilit na hinuhubad ang belo sa mukha niya. Pero habang ginagawa niya yon, lumalalim ang ukit sa noo niya. Parang sinusulat ang pangalan ng isang kasalanan. Isa-isang lumitaw. Ang mga letra, inipit ang katotohanan. Hindi ko sila itinuro. Takot lang ako. Sigaw niya, pero walang nakikinig. Ang simbahan ay hindi kailanman nagtatanggol. Nang huhusga ito, lumuhod si Tonton, hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa takot. Anong gusto niyo sa amin? Anong kailangan para matigil na to? Tumunog ang kampana. Sa bawat pagugong nito, unti-unting naglalakad ang mga multong bata. Nakapila sa gitna ng altar. Naglabas ng isang libro ang sunog na madre, makapal, lumang-luma, nababalutan ng balat. Sa pabalat nito, nakasulat, Confessio Ultima. Bawat kaluluwa sa simbahan na to ay hindi nabigyan ng boses. Pinatahimik ng simbahan ng lipunan ng mga taong nagsasabing sila'y banal. Pinuklat ng multo ang pahina. Bawat kasalanan na aaminin nyo, isa sa kanila ang makakatawid. Pero kapag nagsinungaling kayo, kayo ang ipapalit. Lumingon si Jessa, nanginginig. Gusto naming makaalis. Kaya ko itong gawin. Lumapit siya sa gitna. Ako si Jessa at noong ako'y 16 na taong gulang, alam ko ang lihim ng kumbento. Alam ko kung paano nila pinapahirapan ang mga batang ulila sa silong. Pero nanahimik ako dahil binigyan ako ng scholarship para makalabas. Tumunog ang kampana. Isa sa mga batang multo ay ngumiti, lumakad papalayo at nawala sa liwanag. Isa ang nakatawid. Pulong ng madre. Sumunod si Maribel. Ako si Maribel. At nakita ko kung paano pinilit na pumasok ang mga bata tuwing gabi para maglinis sa loob ng silid ng pare. Isang bata ang namatay doon. Tinulungan ko siyang itago sa ilalim ng altar para hindi makita ng iba. Patawarin niyo ako. Tumunog. Ulit ang kampana. Isa pang bata ang ngumiti, tumalikod at nawala. Naiwan si Tonton. Nakatitig lang siya. Pawis na pawis, putlang-putla. Hindi, wala akong kasalanan. Tumahimik ang simbahan. Lahat ng multo ay tumingin sa kanya. Ang hangin ay bumigat. Naging usok ang paligid. Ayaw mo talagang aminin. Lumutang ang libro at bumukas ang pahina. At doon, kusa nang isinulat ang pangalan ni Tonton. Tonto, ang tunay na tagasunog ng kumbento. Hindi ako! Hindi ako yun! Sabi ni Padre Lorenzo. Sabi niya, para yun sa kabutihan. Nagsimulang mabasag ang salamin sa paligid. Ang kisame ng simbahan ay bumuka at mula rito bumagsak ang mga lubid. Itinali si Tonton sa altar. Ang mga batang multo, isa-isa nang lumalapit. Ngumiting may luha. Hinahawakan ang bawat sulok ng katawan ni Tonton. Hindi na naming kailangan ng ina. Bulong nila, kailangan naming ng sakripisyo. Ang katawan ni Tonton ay nakatali sa altar. Ang mga mata niya ay puno ng takot at galit. Ang mga multong bata ay pinaligiran siya. Ang bawat isa ay may malamig na ngiti na may kasamang mga anino. Lahat sila ay parang hinuhugot ang bawat laman ng kanyang kaluluwa. Hindi ko kasalanan, paulit-ulit niyang sinasabi. Ngunit ang mga salitang iyon ay nauurong habang nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang lakas.
Isa-isa, ang mga multo ng mga bata ay nagsimulang maglakad patungo kay Tonton at bawat hakbang nila ay may tunog ng yelong pumuputok. Lumapit ang isang batang may dugo ang damit, naglakad sa harap ni Tonton at huminto. Tumingin ito kay Tonton ng matalim. "Pinatay mo kami? Tinutulungan mo sila? Huwag mong tanggihan." "Wala akong kinalaman sa lahat ng iyon. Hindi ko alam kung anong nangyari." Sigaw ni Tonton, ngunit ang kanyang tinig ay naglaho sa kalikuan ng simbahan. Ngumiti ang batang multo. "Hindi mo man aminin, ikaw ang nagpatuloy ng kasalanan. Ngayon, makikita mo kung paano ang tunay na kasaysayan." Ang katawan ni Tonton ay sumik. Tumilaok ang kampana. Ngunit ang tunog nito ay naging mas matinis, tulad ng sigaw ng isang tao na hinihila sa kailaliman ng isang hukay. Mabilis na lumipas ang oras at bago pa man nakapag-react si Tonton, bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa ng isang malamig na pakiramdam sa loob ng kanyang katawan. Sumabog ang mga multo sa paligid. Ang mga bata ay nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Ang bawat hakbang nila ay sumasama sa dahan-dahang kaluskos ng hangin. Ang katawan ni Tonton ay nagsimula ng magdilim at dahan-dahang nawala sa liwanag. Wala siyang magawa kundi ang dahan-dahang magdusa. Ang lahat ng alaala ay binabalikan. Kung paano ang kanyang mga kamay ay naging mga kasangkapan ng kasalanan. Ang mga mata ni Maribel at Jessa ay puno ng lungkot. Ang tatlong nilalang na nais lamang makalabas ng buhay sa kasaysayan ng simbahan ay naroroon upang tingnan ang katotohanan ng mga kaluluwang nagbalik. "Hindi kami kasali," sigaw ni Jessa habang ang kanyang mga mata ay bumabalik sa liwanag. Ngunit sa lahat ng kabila ng kanilang pagkatalo, ang mga multo ay tila nagsimula ng bagong ritual. Tumanggi si Maribel, ngunit ang madilim na pinto ay nagsara. "Marami pang sakripisyo," sabi ng madre. Sa kanyang mga saloobin, nararamdaman ni Jessa ang bigat ng kasalanan na hindi pa natatapos. Walang katapusang sirkulo ng pagdusa. Ang mga kaluluwa ay patuloy na naghahanap ng hustisya at ang mga pangako ng paglaya ay naging masalimuot. Ang sinimulan ni Padre Lorenzo ay isang sumpa. Ang mga hindi nagsisi ay magbabayad ng kanilang kasalanan. Hindi na nila kayang makatakas. Si Maribel, si Jessa, at ang huling natirang buhay sa simbahan, si Tonton, ay nakatali na sa kanilang mga destinasyon. Ang katawan ni Tonton ay patuloy na kinakalabit ng mga multong bata. At habang ang mga mata ng mga kaluluwa ay nagmamasid, nagsimulang magbukas ang mga pinto ng simbahan. Wala nang pag-asa, bulong ni Jessa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luhang hindi na kayang pigilan. "Wala nang magiging ligtas sa atin." Nagpatuloy ang mga kaluluwa. Ang mga hakbang nila ay humahapil na parang mga saloobin na unti-unting kinakalapit ang puso ni Tonton. Ngunit habang ang mga multo ay patuloy na lumalapit, ang mga mata ni Maribel ay nagliwanag. Ang isang ideya ay pumasok sa kanyang isipan. Tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo. Ang kanyang katawan ay puno ng takot, ngunit ang pusong puno ng lakas. "Hindi tayo kailanman magiging bahagi ng kanilang mundo," sabi niya ng matatag. "Hindi natin hahayaan na sila ay magtagumpay." Si Jessa ay lumapit kay Maribel at sa matinding kaba ay nilapitan nila si Tonton. Ngunit sa bawat galaw nila, ang mga multo ay parang bumangon mula sa ilalim ng lupa. Nagsusulputan
mula sa mga anino ng simbahan. Puno na ng galit at puot ang lugar na ito. Pulong ni Maribel. Hindi natin kayang labanan sila ng ganito. Nang bigla, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Mula sa gitna ng madilim na simbahan, lumitaw ang mukha ni Padre Lorenzo. Hindi na siya ang pare na may hawak na rosaryo, kundi isang multo na puno ng puot. Huwag kayong maghangad ng pag-asa, sabi ni Padre Lorenzo. Ang simbahan ay nilikha para sa inyong lahat. Ang inyong kaluluwa ay magiging bahagi na ng aming hukay. Hindi na kayo makakalabas. Biglang sumabog ang pinto ng simbahan. Isang matinding alon ng malamig na hangin ang humagupit. At sa loob ng mga sandali, nagsimulang kumilos ang mga anino sa paligid ng mga buhay at patay. Nasa ilalim tayo ng sumpa, sabi ni Tonton habang sinubukang humugot ng lakas. Hindi tayo makakalabas hanggat hindi natin tinatapos ang ritual na ito. Si Maribel at Jessa ay nagkatinginan. Walang ibang paraan kundi ang magsakripisyo, kundi ang sundin ang kalupitan ng sumpang ipinatupad ni Padre Lorenzo. Muli, nagsalita ang madre na may sunog na mukha. Kung hindi ninyo matatapos ang ritual, hindi kayo makalalabas sa lugar na ito. Naglakad si Maribel patungo sa altar. Inilabas ang isang matalim na pangako mula sa kanyang bibig. Magtitiis kami, pero hindi kami magiging parte ng kasaysayan ng sumpa. Kung mamamatay kami na may dignidad. Biglang kumidlat ang silid. Naglaho ang mga anino at ang lahat ng pinto ay nagsara. Tumunog ang kampana. Tungga! Tungga! Sabay-sabay, ang lahat ng kaluluwa sa simbahan ay nagkaroon ng mga bagong katawan. Ang kanilang mga katawan ay muling nabuhay, ngunit hindi na muling makakabalik sa tunay na mundo. At ang huling sakripisyo na gagawin nila ay hindi upang kalimutan, kundi upang ipagpatuloy ang kwento ng isang sumpa. Ang mga kaluluwa ng mga batang multo ay nagsimulang magsalita. Ang kanilang mga tinig ay nagsanib at bumuo ng isang di mabilang na chorus. Nagsasabi ng mga kasaysayan na matagal nang hindi naririnig. Ang mga saloobin ni Tonton, Jessa at Maribel ay naging magulo. Puno ng mga tanong, hindi alam kung anong hakbang ang susunod nilang gagawin. Si Jessa, ang kalmado sa kanila, ay patuloy na naglakad sa harap ng altar. Nakatanaw sa madilim na kisame ng simbahan. Hindi na tayo makakaalis, sabi niya nang may hinagpis. Ito na ang ating wakas, isang walang katapusang loop ng kasalanan at takot. Ngunit si Maribel na puno ng pag-aalala, ngunit may pag-asa pa sa mga mata, ay tinitigan ang mga kaluluwa. Kung mayroong paraan para tapusin ang sumpang ito, kailangan nating hanapin. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ang mga mata ni Tonton ay nagiging malabo habang iniisip ang mga nangyari sa mga nakaraang taon. Hindi ko alam kung may solusyon pa, wika niya. Pero hindi ko kayang magtago pa. Hindi ko kayang makalimutan ang mga kasalanang nangyari at siguro kami na ang magsusustento ng galit ng mga kaluluwang ito. Habang nagsasalita si Tonton, isang mabigat na tunog ng kampana ang muling umalingaungaw, mas malakas at mas matinis kaysa dati. Sa mga saglit na iyon, ang katawan ni Tonton ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga kamay ay tila nangangalit. Ang kanyang katawan ay nag-aalab sa malaapoy na liwanag. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magningning ng asul na apoy. Ang inyong kasalanan ay ang huling susi. Bulong ng isang boses mula sa dilim.
tila nagmumula sa mismong kaharian ng mga multo. Isang nilalang ang sumulpot mula sa likod ng altar. Ang orihinal na pari, si Padre Lorenzo, ngunit ngayon siya ay isang nilalang na naglalaman ng galit at puot na binuo sa mga taon ng kasinungalingan. Ang katawan niya ay natatakpan ng mga pangit na sugat at ang kanyang mga mata ay hindi na mata, kundi mga butas na humuhugot ng lahat ng liwanag mula sa paligid. Ito ang katapusan ng inyong mga buhay, aniya. At kayong tatlo, kayo ang magiging tagapagtanggol ng aking sumpa. Hindi na kayo makakaalis, kayo ang magiging parte ng simbahan ng mga multo. Puno ng kalungkutan, puot at walang katapusang paghihiganti. Ngunit bigla, ang katawan ni Tonton ay tila nabigyan ng lakas. Ang apoy sa kanyang mga mata ay nagsimulang kumawala. Hindi na siya nakatali sa altar. Ang kanyang katawan ay nabuhay muli sa isang kakaibang paraan. Hindi kami magiging kasapi ng iyong sumpa. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Hindi kami magiging mga kaluluwa ng paghihiganti. Hindi kami magiging mga kasangkapan ng kasinungalingan at galit. Sa mga huling sandaling iyon, ang simbahan ay nagkaroon ng kakayahang magbago. Ang mga kaluluwa ng mga bata na patuloy na naglalakad ay huminto. Ang hangin ay humupa at ang mga multo ay nagsimulang maglaho isa-isa. Ang katawan ni Padre Lorenzo ay muling nagbago. Ang galit at puot na matagal nang nakatanim sa kanyang kaluluwa ay nagsimulang maglaho. Ang simbahan ay nagsimulang magdilim at ang mga pinto ay muling nagsara. Hindi kami magiging bahagi ng iyong sumpa, Padre, ulit ni Maribel habang nakatayo sa harap ng altar. Hindi kami magpapaalipin sa galit. Ang simbahan ay nagsimulang mag-iba. Mula sa dilim, muling dumating ang liwanag, ngunit hindi na ito ang liwanag ng takot. Sa wakas, isang kalmado ang bumalot sa kanilang paligid. Ang mga kaluluwa ay nagsimulang maglaho. Habang ang lahat ay naging tahimik, ang mga pinto ng simbahan ay muling nagbukas at ang tatlong buhay na kaluluwa ay nakalabas sa lugar ng sumpa. Diyan, Jessa, si Maribel at si Tonton ay nakatayo sa labas ng simbahan. Wala na ang mga kaluluwa, wala na ang sumpa. Ang dilim ay humupa at sa kanilang mga mata, nakita nilang ang simbahan ay naging isang maluwag na lugar, puno ng liwanag. Sa wakas, bulong ni Tonton, ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Wala na ang sumpa, nandyan na ang liwanag. Matapos ang lahat ng nangyari, ang tatlong natirang buhay na kaluluwa, si Maribel, Jessa at Tonton, ay nakatayo sa harap ng simbahan. Tahimik, nakatingin sa harap. Ang hangin ay magaan. Ang lahat ay tila tahimik na matapos ang matinding pagsubok. Hindi ko akalain na makakalabas tayo, wika ni Jessa habang nakatingin sa malawak na kalangitan. Bilang mga multo, wala na tayong takot. Ngunit bilang mga tao, kailangan nating magpatuloy. Si Maribel ay lumapit sa simbahan, isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Bumalik tayo sa simula, sabi niya. Ang lahat ng ito ay may dahilan. Bawat hakbang, bawat pagdududa, bawat takot ay naging bahagi ng ating kaligtasan. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kung anong mayroon tayo, kundi sa kung ano ang kaya nating baguhin at iwaksi mula sa ating mga sarili. Sambit ni Tonton habang binabaybay nila ang kalsadang papunta sa bayan. Pinili nating magbago. Pinili nating umalis sa sumpang iyon.
Habang sila ay patuloy na naglalakad palayo sa simbahan, ang mga kaluluwa ng mga batang multo ay nagsimulang maglaho. Ang mga alaala ng mga pagkakasala at paghihiganti ay naglaho na. At sa lugar na iyon, nagsimulang magsinag ang araw mula sa mga ulap. May buhay pa tayo at may pag-asa, wika ni Maribel. Ngunit hindi natin dapat kalimutan ang mga nangyari. Hindi tayo dapat magpadala sa takot na nilikha ng mga multo. Magsimula tayo ng bago. Ang tatlong kaluluwa na naging buhay ay nakatingin sa kanilang bagong hinaharap. Ang kanilang mga puso ay nagsimula ng maghilom mula sa mga sugat ng nakaraan. Ang takot na nagbigay sa kanila ng mga tanong ay ngayon isang alaala na magiging gabay sa kanilang bagong paglalakbay. Sa kalagitnaan ng kalsada, may isang bata ang lumapit kay Tonton. "Tonton," sabi ng bata, "salamat. Salamat sa pagliligtas sa amin." Tumingin si Tonton sa bata, ang mga mata niyang puno ng kaligayahan at pagpapatawad. "Wala na kayong dapat ipagpasalamat. Tinutulungan natin ang isa't isa upang magpatuloy." Habang ang tatlong kaibigan ay naglalakad patungo sa bagong pag-asa, isang huling tunog ng kampana ang narinig nila mula sa simbahan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog ng kampana ay hindi nakakatakot. Ito ay isang tanda ng pagpapatawad, isang tanda ng katapusan ng isang malupit na kabanata. At sa pagtatapos ng lahat ng iyon, si Maribel, Jessa at Tonton ay muling nagsimula ng bagong buhay. Malaya, tahimik at puno ng bagong pananaw sa mundo. Mga ka-amazing, ang kwento ng alamat ng kampanaryo sa Sitio Lamentacion ay nagtapos, ngunit ang aral na iniwan nito ay mananatili. Hindi lahat ng sumpa ay nakakatakot. Hindi lahat ng dilim ay walang katapusan. Ang mga kaluluwa ay may pagkakataon ding magbago. At sa bawat sakripisyo, may liwanag na naghihintay sa huli. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mga ka-amazing!